Hello everyone, another update sa ating mga alaga guys. Meron po tayong bagong alaga, mga aso ito at ang lahi nila ay Doberman at nakalimutan ko na yung isa. Sorry. So guys, ito yung mga bagong alaga natin, dagdag alaga sa ating farm. So Doberman at saka ano yung isang lahi nito? Bulldog ba yun? So, Labrador. ito guys, magiging gwardiya sa ating farm. So Kain lang walang away. tingnan natin kung Stop! lalaki ba sila ng Inso. maayos dahil sabi ng pinsan ko Inso. na nagbigay sa akin nito ay Isa. hanggang Inso, baywang Luni. yata kung maaalagaan Isa, sila ng isa. maayos at Lone! depende na lang dahil Luni. kanin naman po yung pinapakain sa kanila, hindi tulad Isa, po ng isa, isa. mga Tapang nyo isa, may Lone. lahing aso na pinapakain po talaga sila Isa. ng mga dog foods po. Isa. Sige, kain na. Hindi Kain. naman po natin kayang Lone! Kain. pakain Sige, sa kain na. kanila ng mga ganon dahil siyempre po yung Tapang nyo, budget po natin. So Isa. total okay naman po sa kanila yan. Lone! Yung ordinaryo pong Kain na. pagkain ng mga aso natin. Kain na. At pwede naman daw, sabi ng Kain na. pinsan ko na nagbigay sa Luni, akin. So ang tapang ni shout Luni, out na lang sa pinsan ko na napakabait talaga na Awa ni nagbigay Inso. ng aso sa akin na may mga lahi. Kain. At Away ni Luni. ito guys, titignan natin kung Sino? hanggang Ano? saan sila. At dito naman guys, update ko kayo sa ating mga kambing. Eto, nasa loob sila ng bodega dahil hindi pa po tumitigil ang ulan sa atin at malamig po kaya naka in-house pa rin sila. Talagang ganito po yung pag-aalaga ng mga kambing, tiyagaan lang po. Pero kung minsan, mayroon na rin yung time na parang gusto ko na rin mag-surrender guys dahil eto po, namatayan na naman tayo ng sunod-sunod. Bale, 4 na kambing guys yung nawala na naman sa atin. Kaya lang, try pa natin minsan dahil tignan natin kung makakaangat pa ba. At kung talagang hindi kakayanin, wala po tayong magagawa kundi suko na lang yung pag-aalaga ng mga kambing natin. At ito, hindi ko alam kung anong ikinamatay nung iba dahil bigla-bigla na lang. Sinasabi naman nila na nakagat ng ahas. So hindi po natin alam. So ngayong araw po, bali eto, umaraw na ulit at makikita naman ninyo na madudungis po yung mga kambing natin. So kung tuloy-tuloy po yung pag araw ay bibigyan po natin sila ng mga paligo guys dahil kailangan na po nilang maliligo. At dito sila masaya, nakikita natin masaya sila pag nakakalabas guys. Pero straight na almost 4 months na umuulan sa aming lugar. So ayan guys. At dito naman yung mga tanim ng aking mga tauhan para po sa pagkain ng ating mga baboy naman po ito guys. At eto, konting tiis lang, tiyaga, pasensya, kailangan po natin lahat yan dahil lahat naman po ng bagay ay mahirap po.
At shout out ko naman sa aking cameraman, masyadong magalaw yung pag-video tawing, so sa susunod medyo gandahan ng konti. At para hindi mahilo yung ating mga viewers. So eto, marami tayong pakain ng mga baboy natin na native guys. May mga baboy tayong actually hindi na sila pure native, mga upgraded na sila. So pinapakain pa rin natin sa kanila yung mga nakukuha lang sa tabi-tabi tulad ng mga galyang, gabi, mga ganon, at saging. Tapos sinasamahan na rin po natin ng konting darak. So eto na guys yung mga Rhode Island Red natin na malapit na pong mangitlog. Pero eto, talagang may kabigatan din sa bulsa yung mga mag-finance guys ng mga ganitong alaga. Hindi biro, pero ito subukan natin dahil kung sakali na hindi po mag-success, hindi naman po masama na nagsubok po tayo. So ayun lamang guys yung maipapayo ko sa ating mga kaibigan dyan, mga viewers, sa mga kababayan natin na wag po tayong matakot at nandyan palagi ang ating Panginoon Diyos na sumusubaybay sa atin. Ang importante po ay sinubukan nating gumawa ng mabuti para sa ating pamilya. Hindi po yung tulad ng mga iba dyan na nag-aabang na lang, parang sawa kumbaga. So eto guys, hindi ko alam kung ilan ang bilang lahat ng mga manok natin na Rhode Island Red ngayon, pero eto, malalaki na sila, malapit na silang mangitlog guys. Mga next month siguro ito mangingitlog na, dahil magse 7 months na po sila. So titignan lang po natin, hintayin po natin makapagitlog sila. Siguro mahaba na rin yung isang taon na pag-experiment po natin. So konting tiyaga lang, konting tiis. At kahit medyo hirap na guys, ay subukan pa rin natin. Huwag po tayong susuko dahil ang umaayaw hindi raw nagwawagi. So eto, minsan parang nakakapanghinan na rin dahil yung mga anak ko sinasabihan na ako na itigil na lang, pero ako naman matigas po ang ulo. So ayan, sige kako, bigyan ko pa ng mga another 6 months siguro na pag-observe sa kanila kung paano talaga. At yun na lang ang pinapanindigan ko talaga. Nagtry ako na gumawa ng mabuti, ng maganda, para sana magkaroon ng konting kita. So ito guys yung mga upgraded natin na baboy. Hinihintay na lang natin na maglandi yung mga iba, pero as of now meron na po tayong 3 nasampahan at sana mabubuntis sila. Bali yung 2 guys na baboy natin na nasampahan na ay mga hybrid po yun. At kanina lang umaga nagpasampa na naman yung isa nating upgraded. So pangatlo na po yun. At kung magtuloy-tuloy po guys, bali mayroon tayong 7 heads na gagawing inahin at na ready to magbubuntis na yon kung magpapasampas sila. Pero ang problema ay masyadong malaki guys yung natin, yung bulugan natin.
So ito naman yung mga pinanganak, malapit na silang iwalay din at eto guys yung mga buntis ng mga ito. At sana magtuloy-tuloy, awa ng Diyos, para po makakabawi naman po ako ng konti sa mga gastos ko. At mayroon na naman po tayong isang kasama na galing po sa Mindanao, na magme-maintain po sa ating mga alaga at sa ating farm po. So talagang medyo mabigat-bigat na gastusin. Ito guys yung bulugan natin, talagang malaki nga. So kung ipapasampa sa mga native natin ay medyo hirap talaga sila. Ito rin yung isa nating hybrid na nagpasampa rin nung nakaraang araw. At sana nakakuha din. So guys, thank you so much at God bless po sa inyong lahat.